Kumuha naman tayo ng update sa Muntinlupa RTC. Doon isinampa ang kaso laban kay Senadora Leila de Lima at mga kapwa niya akusadong sina Ronnie Dayan at Rafael Ragos. Makibalita tayo kay Chino Gaston. Chino. Mark, gwardyado ng mga tauhan ng PNP-CIDG, dumating si Senator Leila de Lima sa Muntinlupa RTC, lula ng isang puting coaster ng PNP kaninang umaga. Hindi nakaposas ang senadora pero hawak ang kada kamay ng mga naka-bulletproof vest na policewoman. Sinamahan din ang senadora ng ilan sa kanyang mga staff sa Senado at ilang taga-suporta. Idiniretso si de Lima sa opisina ni Judge Juanita Guerrero ng RTC Branch 204 alinsunod sa kautusan na iparesto ito at ipresenta sa korte. Hindi umabot ng 3 minuto ang pagpresenta kay Judge Guerrero. Inilabas na muli ang senadora at isinakay ng coaster. Pero ilang minuto pa ang lumipas bago naglabas ng commitment order ang korte, kaya ilang minuto ding nakatigil lang ang coaster sa labas ng courthouse. Nagawa pang buksan ng senadora ang bintana ng coaster at kumaway sa nagtipon-tipon na kanyang mga taga-suporta. Sa commitment order, pinag-utos na ikulong pansamantala ang senadora sa Camp Crame Custodial Center. Saka lang umalis ang convoy ng mga pulis para ihatid pa Crame ang senadora. Ilang minuto lang dumating naman ang convoy na may dala sa dating driver bodyguard at kapwa-akusado ng senadora na si Ronnie Dayan na nagmula pa ng Pangasinan. Hindi na ipinababa ng sasakyan si Dayan at hinintay na lang na ilabas ang commitment order na nag-uutos na ikulong muna ito sa Muntinlupa PNP Detention Facility na ilang metro lang ang layo mula sa mismong courthouse. Binigyan ni Judge Guerrero ang DOJ prosecutors ng 10 araw para magbigay ng komento sa inihaing motion to quash o pag-dismiss ng kaso ng mga abogado ng senadora. Pero naging mainit ang pagtatalo ni Judge Guerrero at abogadong si Attorney Teddy Rigoroso kung may jurisdiction nga ang Muntinlupa RTC sa kaso ng senadora. Git din ang kapo ni de Lima, walang physical evidence gaya ng droga na naipresenta ang DOJ gayong isang kaso ito na may kaugnayan sa illegal drug. Sabi naman ni Judge Guerrero, nabasa niya ang lahat ng impormasyon at pinanindigan ang kanyang desisyon na maglabas ng warrant of arrest. Ang motion to quash rin daw na inihain ng kampo ng senadora ay tila pagkilala na may jurisdiction ang korte sa kaso. Hindi ito ang unang beses nag-cruise ang landas si de Lima at Judge Guerrero. Si Guerrero ang huwes na nag-acquit sa tinaguriang alabang boys na sina Jorge Joseph at Richard Brodet noong 2011 sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Si de Lima naman ang Justice Secretary noon nagsampa ng kaso laban sa mga akusado. Sabi noon ni de Lima may gross misappreciation of procedure at pinapila ang acquittal sa Court of Appeals. Pinalaunan, kinatigan pa rin ng Court of Appeals ang naging desisyon ni Judge Guerrero. Si Guerrero din ang humawak sa kaso o ang kontrobersyal na kaso na pyramiding scheme ng kumpanyang Multitel noong 2008. Si Guerrero din ang nag-utos na pakawalan ng convicted murderer si Rolito Go noong 2014 dahil na kumpleto na raw nito ang sentensya sa kanya kaugnay ng pagkakapatay sa De La Salle student na si Eldon Maguan. Kinatigan ng Korte Suprema ang naging desisyon ni Judge Guerrero noong 2016 matapos ito iapela ng Bureau of Correction. At yan ang latest mula rito sa Muntinlupa City. Balik sa inyo, Mark. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.